Ang mga kaganapan sa pandaigdigang politika ay tila nagiging mas komplikado, lalo na sa relasyon ng Pilipinas at China. Sa pagpasok ng isang bagong halalan sa US at ang posibilidad ng pagbabalik ni Donald Trump sa pwesto, isang mahalagang tanong ang lumilitaw. Ano ang magiging kapalaran ng Pilipinas sa China kapag nanalo si Trump? Paano maapektuhan ng muling pag-upo ni Trump ang estratehiya ng Pilipinas sa South China Sea at ang mga territorial disputes nito laban sa China? Ano ang posibleng epekto ng isang mas agresibong patakarang panlabas ni Trump sa mga ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga alyado sa rehiyon? At sa anong paraan makakaapekto ang mga desisyon ni Trump sa militarisasyon at seguridad ng Pilipinas, lalo na sa konteksto ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, ng Amerika? Ito ang ating aalamin. Dahil sa patuloy na paglakas at agresibong aksyon ng China sa rehiyon at patuloy nitong panggigipit sa Pilipinas, marami tuloy ang napapaisip na ano kaya ang mangyayari kapag naganap na ang US presidential election na gaganapin sa Nobyembre 5, 2024. Tila magkakaroon ng malaking pagbabago lalo na sa relasyon ng China at Amerika dahil sa posibleng pagbabalik ng isang matapang na pangulo na si Donald Trump. Papalapit na ng papalapit ang US presidential election at sa nalalapit na sandaling ito, tila lumalaki na rin ang tiyansya na si Donald Trump na uli ang maging Pangulo ng Amerika, ang pinakamalakas na bansa sa mundo. Maraming nagsasabi na magbabago talaga ang pulisiya ng Amerika kung sakaling si Trump na naman ang maging Pangulo dahil kilala natin si Trump na isang strikto at nakakatakot na Pangulo. Wala itong sinasanto at talagang bukas ang bibig na makipagpalitan ng salita sa mga kaaway nito. Kilala rin si Trump na isang negosyante at talagang pinaninindigan nito ang slogan na America First. Sa madaling salita, nakafocus siya sa pagpapaunlad at pagbibigay na oportunidad sa mga Amerikano kumpara sa ibang lahi. Ginawa niya na rin ang ganitong patakaran noong una siyang nanungkulan sa pwesto. Noong mga nakaraang buwan nanganib ang buhay ni Trump matapos itong barilin habang nagsasalita sa isang rally. Ilang araw matapos ito nag-withdraw sa pagtakbo bilang re-election si US President Joe Biden at piniling ipalit si Kamala Harris sa kanilang pambato. Ngunit ang ganitong desisyon ay mas lalong magseselyo sa posibleng pagkapanalo ni Trump. Isa sa tinitignan na magiging mainit na topic kung sakaling manalo si Trump ay kung ano ang gagawin nito sa agresibong aksyon ng China sa rehiyon. Kilala natin si Trump na hindi pabor sa ginagawa ng China. In fact, inakusahan niya si US President Joe Biden na masyadong malambot at hindi binibigyan ng pansin ang pambubuli ng China sa rehiyon. Bagkus ipinagmalaki pa nga ni Trump na noong panahon niya ay hindi nakakaporma sa kanya ang China at talagang dumidikit pa sa kanya si Chinese President Xi Jinping para makakuha lamang ng simpatya. Sinabi niya rin na kapag nakabalik siya sa posisyon ay ipapatupad niya pa rin ang kaparehong batas laban sa China. Dahil rito tila nangangamba ngayon ang China dahil alam nilang hindi papabor sa kanila kung sakaling manalo uli si Trump sa pagkapangulo. Kilala rin si Trump sa pagiging agresibo nito sa pagpulbos ng kanyang mga kalaban, lalo na sa mga kalaban ng Amerika. Isa sa patunay nito noong ipinapatay niya ang isang top Iranian general at napakaraming terorista na sa tingin niya ay kalaban ng mundo. Ang mga teroristang grupo kaya ng ISIS at pagpataw ng sanksyon sa Iran at Syria. Ang mga eksperto sa China ay nagsasabi na ang dalawang kandidato para sa halalan sa pagkapangulo ng Estados Unidos ay lason para sa China kahit na sino ang manalo. Bagamat mas mahusay para sa China ang pananatili si Biden sa posisyon dahil sa mas matatag na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa, ang mga patakaran niya sa ekonomiya at diplomasya ay maaari ding makaapekto sa industriya ng teknolohiya ng China at magdulot ng pagkaantala sa kanilang mga diplomatic offensives. Sa kabilang banda, ang mga alyansa at pakikipagtulungan ng US na pinatupad ni Trump ay nakakatulong sa pangmatagalang estratehikong plano ng China. Gayunpaman, sa panandalian, ang kawalan ng predictability ni Trump at ang kanyang agresibong mga patakaran
ay magbibigay ng malaking hamon sa China. Ang mga opisyal at elite ng China ay nag-aalala dahil sa pagkasira ng relasyon ng US-China sa ilalim ng Administrasyong Trump. Hindi nila mailarawan kung paano haharapin ng China ang isa pang termino ni Trump. Gayunpaman, dahil wala namang kontrol ang China sa resulta ng halalan, ang pagpili ng kanilang mas gustong kandidato ay hindi mahalaga. Ang tunay na hamon ay kung paano haharapin ng China ang Administrasyong Trump, kasama ang kanyang mga patakaran at ang kanyang koponan kung sakaling manalo siya sa muling halalan. Sa madaling salita, ang mga eksperto sa China ay nag-aalala sa parehong kandidato para sa halalan at ang kanilang pagtuon ay nasa paghahanda sa anumang resulta ng halalan at pag-aaral kung paano mapapamahalaan ang mga potensyal na hamon mula sa US. Ang mga eksperto sa China ay naniniwala na ang pangalawang termino ni Trump ay magdudulot ng mas matinding tensyon sa pakikipagkalakalan at pang-ekonomiyang relasyon sa pagitan ng US at China. Inaasahan nilang mas lalala ang trade war na nagsimula noong unang termino ni Trump, na humahantong sa mas malaking paghihiwalay ng dalawang ekonomiya. Bilang patunay, binanggit nila ang mga taripa na ipinataw ni Trump sa mga kalakal mula sa China noong kanyang unang termino na nagresulta sa pinakamalaking trade war sa kasaysayan. Ang China ay hindi kayang magpataw ng mga katumbas na taripa sa mga kalakal ng US dahil mas malaki ang deficit ng US sa kanilang kalakalan. Ang mga taripa na ipinataw ni Trump ay nakaapekto rin sa mga importanteng produktong inexport ng US sa China, gaya ng mga semiconductor chips. Ang China ay walang kakayahang magpataw ng taripa sa mga produktong ito dahil lubhang kailangan nila ito. Ang mga eksperto sa China ay nagsasabi na ang posibleng pagkapanalo muli ni Trump ay maaaring magdulot ng pagbaba sa kredibilidad ng US at ng mga alyansa nito sa mundo. Ito ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa China na palakasin ang kanilang posisyon sa mundo. Naniniwala rin sila na ang isang pangalawang termino ni Trump ay maaaring magtulak sa mga bansang tulad ng Japan at South Korea na baguhin ang kanilang mga relasyon sa China. Sa Taiwan, bagamat hindi naniniwala ang China na gustong magsimula ng giyera ni Trump, nag-aalala sila sa kanyang mga patakaran na maaaring magdulot ng higit na tensyon sa relasyon ng US-Taiwan. Sa Russia, nag-aalala ang China sa posibleng pakikipag-alyansa ng US at Russia na maaaring magdulot ng panganib sa kanilang relasyon sa Russia. At siyempre ang magiging relasyon nito at epekto sa Pilipinas kung sakaling manalo nga muli si Trump. Kung mga eksperto ang tatanungin, papabor sa Pilipinas kung sakaling manalo nga muli si Trump dahil nga sa pagiging anti-China nito, maaring gumawa ito ng mas matapang na aksyon sa patuloy na agresibo na pambubuli ng China sa Pilipinas at sa buong West Philippine Sea. Ang muling pag-upo ni Donald Trump ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa estratehiya ng Pilipinas sa rehiyon at sa mga territorial disputes nito laban sa China. Sa kanyang nakaraang termino, pinanatili ni Trump ang isang agresibong patakaran laban sa China na nagbigay ng suporta sa Pilipinas sa mga issue sa South China Sea. Maaaring ipagpatuloy ito na magbibigay ng lakas ng loob sa Pilipinas na ipaglaban ang mga karapatan nito sa mga disputed waters. Kaya naman, hindi na ako magtataka kung maging agresibo rin si Trump sa China sa susunod na taon kung sakali na siya ang manalo. Ang isang Trump administration ay maaaring magpataas ng antas ng militarisasyon at kooperasyon sa pagitan ng US at Pilipinas na makakatulong sa pagbuo ng mas matibay na depensa laban sa mga agresibong hakbang ng China. Kung may magandang epekto, meron din naman nakikitang masamang epekto ang mga eksperto. Ayon sa kanila, ang pagkakaroon ni Trump sa pwesto ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga pagbabago sa mga kasunduan sa depensa na maaaring magdulot ng pag-atras ng mga tropang US at pagbabago sa mga mutual defense agreements. Kung ang administrasyon ni Trump ay magpatuloy sa isang mas matinding patakaran laban sa China, maaaring magkaroon ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon na nagiging sanhi ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Subalit para sa ilan, kung sakaling manalo si Trump, malamang na ipagpatuloy niya ang pagpapalakas ng presensya ng US sa Pilipinas
na nakabatay sa IDCA. Ang pag-access sa mga bagong military sites ay magbibigay daan para sa mas maraming joint exercises at mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng US at Philippine forces na magpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa pagdepensa sa mga teritoryo nito laban sa mga banta mula sa China. Isa pa sa tinitignan ay maaari ring hilingin ni Trump na dagdagan ng Pilipinas ang kanilang budget sa depensa bilang bahagi ng mutual defense responsibilities. Ang pagtaas ng mga pondo para sa militar ay maaaring magdulot ng mas mahusay na kagamitan at pagsasanay para sa mga puwersang Pilipino, ngunit maaari rin itong magdulot ng mga hamon sa budget ng bansa. Sa huli, ang mga desisyon ni Trump ay maaaring magdulot ng parehong oportunidad at hamon para sa Pilipinas na nangangailangan ng maingat na pagsusuri sa mga estratehiya sa seguridad at depensa.